Let's look back at the year that's about to end and expectations for the new year 2026 with our resident political insider, Ronald Llamas. Good evening, Ronald. Happy New Year and thank you for staying with me on the last day of the year. Good evening, Ses. Happy New Year! Ikaw pala naiwan sa salt mines. Oo nga. Unang-una, parang I'm interrupting a party atmosphere where you're at, but just the same. Unang-una, yung corruption drive, no big fish charged, no big fish in jail. What are the prospects for 2026? The government moved the deadline to January. Diba? They promised in December. So what do you see happening? Well, medyo hindi maganda for the government itong walang nakasuhan o napakulong ng mga big fish as promised before Christmas. Hindi rin maganda sa gobyerno na nag-unravel na yung ICI. Mukhang mag-isa na lang yung natitira sa ICI, hindi pa siya yung pinaka-popular na member ng ICI. No? At ang hirap magkaroon ng quorum kung mag-isa ka lang. No? At ikatlo ay mukhang yung economy ay medyo hindi ganun kaganda. Below targets mismo ng gobyerno. Kaya at panghuli ay bumababa yung approval ratings ng presidente. I wonder what the mood is in Malacanang as they welcome the new year. Ano sa tingin mo? Well, tingin ko yung iba doon nakikita na medyo hindi pa sila safe. Pero yung iba baka chill lang. No? Dahil gusto nilang magdiwang ng Pasko at saka New Year nang hindi iniisip yung mga problema ng bansa at yung kanilang mga sarili mga problema. Itong Pero chill, 2026, yeah. Ma-interrupt kita, yung chill attitude na yan, talagang hinabol sila. Masyado So, silang chill. Medyo, no? At kung hindi nila aayusin itong mga naging problema nitong, sabi mo nga, eventful year to say the least sa 2025, ay malaki ang kanila magiging problema sa 2026. Okay. Now, the PBBM versus Sara in the polls, bagsak na bagsak si President Marcos. And there is, correct me if I'm wrong, supposed to be an impeachment complaint against him in the offing or being cooked up by some parties? Well, dati pa namang nag-threaten yung Vice President ng impeachment laban sa Presidente. No? Pangsagot niya doon sa impeachment laban sa kanya. Pero dahil nga hindi na-impeach si Vice President Sara dahil sa Supreme Court, ay medyo hindi rin ganun kadali na i-impeach yung Presidente. Dahil binago ng Supreme Court yung rules of impeachment, ginawang mas mahirap. At ikalawa ay palapit na ang 2028. So yung mga tao ay mas doon na mag-i-invest sa 2028 rather than have an impeachment either of the Vice President or the President na at this point medyo ganun kahirap next year or next 2 years. Pero ayun nga, ay this next year will be a very compelling and decisive year for everyone. Huwag mong kalimutan, Ses, napakataas din ni Vice President Binay, no? 3 years bago nagkaroon ng 2016 election. Pero for 2 years ay inimbestigahan siya sa Senado at sa iba-iba pang mga plataforma. Kaya eventually ay bumagsak yung kanyang presidential preference na napakataas after the midterm nung 2013. Kaya hindi assurance na dahil mataas ka ngayon ay sigurado ka na sa 2028. Lalo na kung titignan mo yung numbers ni Sara, hindi mo dapat tinitignan yung absolute numbers lang. Ang titignan mo, saan ba siya nanggaling? Nanggaling from a high of almost 90%. At ngayon ay nasa 50s siya. Kaya hindi rin ganun ka-optimistic, dapat siya kaagad. Lalong-lalo na, usually mataas naman talaga ang Vice President over the President.
Dahil yung Vice President hindi naman sinisisi sa lahat ng problema ng gobyerno Oh, at sa tama. lahat ng problema ng bansa. And of No? course, if we... Mas ang problema yung Presidente. Hindi pa naman siya kasimbaba ni Gloria Macapagal Arroyo na nagkaroon ng negative 56%. Pero kung hindi siya mag-aayos, ay baka mag-free fall din siya. Kung hindi naayusin yung kanyang mga problema. Okay. But also, if we recall, the father of VP Sara emerged very late in the presidential race and became president. So there's still room for a dark horse to emerge in the next 2 years. Correct. Kaya nga yun yung isang halaga nitong 2026. Dahil tingin ko, a lot of things will be decided sa 2026. Halimbawa, sisimulan na yung investigasyon kay Sara ng ombudsman at sa kanyang mga kaalyado, lalo na yung kanyang kapatid na si Pulong Duterte, doon sa kanyang 51 billion na napunta sa kanyang distrito in less than 3 years. Malamang buksan na rin yung kanyang mga bank accounts ng ombudsman dahil dito sa plunder case na sinampa sa kanya ng mga civil society groups. At pag binuksan yan, may makikita ba dyan, katulad ng sinasabi ni Senator Trillanes, na mga pondo galing sa mga drug lords, pogo lords, at iba pang lords, at sisimulan uli yung Quadcom 2.0 sa Kongreso na ang iimbestigahan din dyan ay si Vice President. At mukhang magkakaroon ng isang truth commission para mag-focus dito sa mga human rights violations nitong nakaraang mga dekada. Pero siyempre, ang emphasis niyan ay yung tokhang ng tatay ni Vice President Sara. So, yun yung isang mahalagang aspeto ng 2026. Mananatili bang mataas ang Vice President sa kanyang ratings o because of these investigations ay magsisimula siyang bumaba? At ikalawa, ay yung sabi mo nga, may possibility ba na may sumulpot na black swan or dark horse nitong 2026 who will shape 2027 going into 2028? May possibility rin yan. Dahil yung Duterte at saka Marcos, pwede silang humina pareho dahil sila yung nagdudurugan at may makasingit na third pole o third force na leader. Sino yon? Well, kanya nga black swan dahil di pa natin sigurado kung sino. Pero halimbawa, it can come from the pink. Mukhang yung mga tulpo, wala namang planong tumakbo. It can come from yung mga hindi pa nagpapakilala na kandidato. Pero kung magkakaroon sila ng defining moment sa 2026, ay pwede silang maging dark horse. No? Sabi ng iba, si General Torre. Sabi ng iba, si John Vic Remulla. Sabi ng iba ay si Vince Dizon. Sabi ng iba ay si Risa or Bam. No? So, 2026 may decide who that dark horse or black swan may be. Okay. Yes, because you're saying na the investigation will now shift to Sara Duterte and the Truth Commission, etc. Pero ano ba ang credibility ng gobyerno na mang-imbestiga or ng Kongreso when hindi pa tapos itong flood control scandal? Walang closure, walang nasasampahang malaking isda na sinasabi. Well, isang mahalagang element 'yon, no? Dahil kung walang mangyayari dito sa dapat kasuhan at dapat ipakulong ng mga big fish galing sa Senado, sa Kongreso, sa Cabinet, ay sasabog yan sa mukha ng presidente at ng gobyerno at it will affect yung kanilang endorsement power going into 2028 kung sino man yung gusto nilang patakbuhin. No? Kaya, tama ka. So what do you expect the president to do to turn things around? well, dapat as early as January, yung hindi nagawa last December ay magawa na niya.
Lalo na may malaking rally ang pinaplano ng maraming mga grupo sa EDSA celebration. And I'm sure ang focus niyan will be anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. Halimbawa, kung hindi mapapasa ang isang tunay na anti-dynasty bill sa nitong 2026, ay sasabog din yan sa mukha ng gobyerno. Pero kung may magagawa o maaprubahan na medyo tunay na anti-dynasty law, then it will also shape 2027 and 2028. Ibig sabihin, yung mga identified sa dynasties ay mahihirapan ng tumakbo either sa Senado or sa iba pang posisyon sa 2028. Ronald, do you think the protest groups should have clearer demands for the government to do? Well, meron naman silang mga klarong demands, no? At ginawa up yung several nga doon sa kanilang klarong demands ay sinabi ng presidente na gagawin niyang priority bill. Halimbawa, itong ICIAC bill nila Chel Jokno at saka nila Laila De Lima. Pero for now, parang mabagal. Ikalawa, itong anti-dynasty bill na mukhang yung bill ng presidential son at ng speaker ay hindi tunay na anti-dynasty bill. No? Ikatlo, itong Truth Commission, no? Na mukhang wala pang bill na ginagawa ang Kongreso, no? At ikaapat, itong mga economic reforms. Halimbawa, kung gagawin nila, kung tatanggalin nila even for a year itong excise tax on energy, hindi tatamaan, ay makakatulong sa mga consumers na mabawasan yung kanilang binabayad sa kuryente at makakatulong sa mga negosyante na bumaba yung cost of production. So may mga ganyan na hinihingi yung mga civil society anti-corruption groups. Okay. And one final question, kasi every end of the year naman, Filipinos really look to the next year with optimism, diba? I mean, Yes. survey after survey, although one point drop, the lowest daw, but it's still 89%, that's still high. So what is there to be, last question, to be happy about, to be hopeful about in the next year? Well, ang mga Pilipino kasi are basically very optimistic, hopeful people. No? Even during the worst of times. Di ba? Pero tingin ko iba itong 2026. Dahil the economy ay pababa sa even below government targets, baka nga below 4% pa. So tatamaan ang mga mamamayan ng inflation, ng weakening of the peso, no? Underemployment, etc. No? Kaya iba itong 2026. Ikalawa, yung outrage nila, walang expiry date during at the time of social media. Hindi makakalimot ang social media dito sa corruption, massive, unprecedented corruption scandal na ito. No? At ikatlo, ito siguro yung pinakamahalaga. Meron bang susulpot na leader itong anti-corruption movement na pwedeng maging frontliner or at least contender for 2028. No? Dahil sa ngayon, itong anti-corruption movement ay wala namang political leader pa na tumatayo para i-harness yung energies na yan. Tingin ko sa 2026, pwede magbago yan. Hopefully. Well, we thank you for your time as always. And sige, go ahead and welcome the new year with merriment. Nag-pause lang tayo, tama? Nag-pause lang tayo, but we will continue to make the same demands of accountability. In 2 days, lusob kaagad tayo, Ses. Okay. Maraming salamat. That was One News political insider Ronald Llamas.